Ang alamat ni Tungkong Langit. Isang araw, lumabas si Tungkong Langit sa hardin at walang ano'y pa'y lumabas rin si Alonsina. Pagkatapos niya makita si Alonsina, nagbigayan sila ng singsing. Mula noon ay palagi na silang namamasyal. Nang sabay, dinala ni Tungkong Langit si Alonsina sa isang pook. Walang humpay na ligaya sa isang lugar na maraming bulaklak. Tinuring rin na lang si Alonsina ni Tungkong Langit. Hindi niya ito pinagpatrabaho at hindi rin niya ito pinagtutulong sa paglikha ng maraming bagay. Pero pag nagpupumilit pa rin siyang tumulong sa kanyang asawa dahil naiinip na si Alonsina sa kanilang bahay. Pero ayaw pa rin pumayag ni Tungkong Langit na tumulong si Alonsina. Walang nagawa si Alonsina na umupo na lang ito sa tabi at nagsusuklay ng buhok. Isang araw, nagpaalam si Tungkong Langit kay Alonsina na aalis siya at may pupuntahan lang, pero pinigilan ni Alonsina si Tungkong Langit, pero hindi napigilan ni Alonsina si Tungkong Langit. Gumawa ng kidlat at dalugdog si Tungkong Langit, pero hindi pa rin natuwa si Alonsina. Gumawa ng kidlat at dalugdog si Tungkong Langit, pero hindi pa rin natuwa si Alonsina. Nang umalis si Tungkong Langit ay pinasundan ni Alonsina, pinasundan niya sa hangin. Nagtataka si Tungkong Langit, parang may sumusunod sa kanya. Pero dahil hangin ay hindi niya ito nakikita, at nang matulin niya si hangin, dinala niya ito kay Alonsina. Dinala ni Tungkong Langit ang hangin kay Alonsina na galit na galit. Alonsina, bakit may sumusunod sa akin? Hindi ko alam. Makalipas ang ilang araw, nanala si Tungkong Langit ang kanyang mahal sa buhay. Layas dito! Mayas ka dito. Bumalik siya sa bahay nila, pero ang nakita ni Tungkong Langit ay mga pruta ay kwintas, suklay at mga korona. Balik siya sa bahay nila, pero ang nakita niya sa bahay nila ay kwintas, suklay at ang korona ni Alonsina. Ginawa niyang buwan ang suklay ni Alonsina. At mga bituin naman ang kwintas. At ang kanyang korona naman ay isang maliwanang araw. Mula noon, hindi nagpakita si Alonsina kay Tungkong Langit. Pagkalipas
Pagkalipas ng ilang araw, nagkita muli sila Alonsina at Tungkong Langit. Pinilit ni Tungkong Langit si Alonsina, pero ayaw niyang pareng Bumalik ka na. ayoko. Bakit? Dahil sa lahat ng ginagawa mo, ayaw mo kong pagpatrabahuin. Kaya mula noon, tuwing dumadalaw si Tungkong Langit kay Alonsina, ay kailan niya mag-anyong ulan para makabisita si Alonsina sa daigdig. At ito ang mga karakter sa istorya sa alamat ni Tungkong Langit. Si Karen ay si Alonsina at si Rusty naman ay isang Tungkong Langit. At si Janet naman ay isang buwan. At si Angel Faith ay isang araw. Si Samuel naman at si Eugene ay bituin. Din hangin. At si Jorla naman ay isang buwan. Maraming salamat sa inyong lahat at dito nagtatapos ang aming kwento na alamat ni Tungkong Langit.